Sa mga nag-aaral, kayo ay pumili, mga kapatid, lalo na kayo ay nasa high school na, mga kapatid, na someday, gusto ko magiging isang ganap na sundalo, gusto ko magiging isang ganap na pulis, gusto ko magiging isang ganap na doktor or nurse. Amen? So the choice is yours. At meron ba rito na gusto maging pastor? Sa mga nais na maging pastor, taas nga pong kamay. Walang gustong maging pastor, mga kapatid. Amen. Pag-pray natin sa Panginoon. Meron nga isang kwento, mga kapatid, patungkol sa isang elepante. Ang elepante ay gusto nilang, ang tawag nun? Pailingin. Papailingin, mga kapatid. Medyo mahirap sa isang elepante na papailingin mo siya. Praise the Lord. Meron pong paligsahan na ginanap before ang preaching, mga kapatid. Meron pong paligsahan na ginanap na kung sino mang magpapailing sa elepante, siya ay mananalo ng 100,000. So napakalagi po ng price, mga kapatid. Mapailing mo lang. Tama ba yung term na pagka napailing mo ang elepante, mga kapatid, mananalo ka ng 100,000. Amen. So may mga sumali po. 3 sumali, mga kapatid. Isa roon ay pastor. So, bakit napasali doon ang pastor? Dahil sa walang-wala siguro yung pastor, kaya sumali, Brother James. Nakakaranas marahil ng hirap yung pastor, kaya sumali yung pastor. Yung unang lumapit doon sa elepante, mga kapatid, amen, hindi niya napailing ang elepante. Walang magic na ginawa. Siguro sabi niya ron sa elepante, umiling ka naman, sayang ang 100,000. Sana mapanalo mo ako. Hindi niya napailing ang elepante. Pangalawa, mga kapatid, ganun din, hindi niya napailing ang elepante. So, hindi umubra ang kanilang mga chow-chow doon sa elepante, mga kapatid. At hindi nila napailing. Yung ikatlo, ang pastor ang tinawag. Habang tinatawag yung pastor, medyo malungkot eh. Ang tamlay, mga kapatid, mabigat ang dala-dala niyang problema. So ang pastor na ito ay pumunta roon sa malapit sa ulo ng elepante, mga kapatid. At siya merong ibinubulong. Ang sabi roon sa bulong, mga kapatid, mula sa bibig ng isang pastor, alam mo ba? Napakahirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Araw-araw, ang bigat ng aking dinadala. Pasanin sa buhay. Araw-araw yan, pasan ko. Natilabagang sa isip, puso at bukong pagkatawa, pasan ko ang mundo. Madrama yung pastor na ito, Brother Robby. Ang daming kwento. To make the story short, mga kapatid, ang sabi ng pastor doon sa elepante, ikaw ba? Kasi nga, ang dami nang nasabi eh. Ang dami nang naibulong, ang dami nang mga binitawang salita na kanyang nararamdaman doon sa tenga ng isang elepante ito. Sabi ng pastor, ikaw ba? Elepante, gusto mong magpastor? Sabi ng elepante, ayaw ko. Napailing niya, Brother Rowley, ng elepante. So panalo siya ng 100,000. Ibig sabihin, ang laman ng kwento, mga kapatid, sa isang pastor na yon, hindi po madali ang pagpapastor. Kaya sa mga may nais na mag-asam na maging pastor dito, mga kapatid, ihanda nyo ang inyong sarili. Ihanda nyo ang inyong sarili. Parang katulad yan sa isang kamelyo,
Amen? Na pilit na pinapasok niya ang kanyang sarili sa butas ng karayom. Ikaw ba'y naniniwala, Brother James, na kayang pumasok ng isang kamelyo sa butas ng karayom? Nangyari po yan, Brother Reginald. At totoo nangyari yan. Kasi doon sa Israel, mayroon pong isang pader doon na tao ang pumapasok. Tao ang pumapasok. At doon sa pader na yun, na tao ang pumapasok, sila po'y nakayuko. Kaya, pagka ikay meron pong isang kamelyo, mga kapatid, mahirap pong ipasok yan doon. Kaya ang ginagawa ng kamelyo, siya, para makapasok, iniluluhod niya ang kanyang tuhod. Ipinapasok niya ang kanyang ulo para magpumilit na siya makapasok doon sa tinatawag nating needle eye. So sacrifice po yan. Kaya nakapasok po yung kamelyo roon sa butas ng karayom. Now the choice is yours. Kung ikaw ay mayroong tawag ng Diyos sa buhay mo, amen, at hindi ka tiyak, baka guni-guni lang yan, baka bulong lang yan, baka audibles lang yan, o audible voice lang yan, mga kapatid ng iyong kapitbahay. Tinawag ako ng Lord. May narinig akong tinig kagabi. Amen? So, pray, mga kapatid. Amen? Pray. Hanggat sa makita mo, mga kapatid, ang iyong sarili. Kung ikaw ba ay naroon. Praise the Lord. At akma, mga kapatid, sa posisyon na yan upang gamitin ng ating pong Panginoon. So the choice is yours. Sa araw na ito, ikay nag-decide, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon. At yan po, ay gagawin mo habang buhay. Praise the Lord. Ang paglilingkod sa Lord. Mayroon pong isang binanggit dito, mga kapatid. Ang tagumpay ay hindi lamang isang patutunguhan. Ito ay isang paglalakbay na minamarkahan ng pagpupursige, determinasyon, at hindi natitinag na paniniwala sa sarili. Amen. Ang tagumpay daw, mga kapatid, ay hindi lamang isang patutunguhan. So lahat tayo ay mayroong inaasam sa buhay. Lahat tayo ay mayroong ninanais sa buhay. Na someday, magiging ganito ako. Someday, magiging ganito ako. So yan po ay dapat may pagpupursige, mga kapatid. Ikaw ay mayroong determinasyon. Amen? At ang determinasyon na yan, dapat hindi natitinag. Kahit may mga unos sa buhay, may mga pagsubok na darating, may mga circumstances, mga kapatid, na siyang kakaharapin mo, hindi ka dapat matinag. Praise the Lord. Dahil sa iyong paniniwala. Katulad na lamang ng larawang ito, mga kapatid. So nakita niyo po yung larawan? Isang bata, may hawak-hawak na bag, mga kapatid, at may laptop. Iba ang tingin niya sa kanyang sarili. Perspective yan, pananaw niya yan, mga kapatid. Na kahit ako ay narito sa ganitong kalagayan, someday, makikita ko ang aking sarili na magiging ganito ako. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Dapat, brother, ay yan. May pagsusumika, pagpupursige, at determinasyon sa buhay mo para yung pangarap mo someday ay makamtan mo. Amen. Hindi katulad sa pananaw ni Juan, mga kapatid, na kukunin niya na lamang yung bunga na naroon sa puno hinog na, pero dahil siya'y tinawag na Juan Taman, hinintay niya, mga kapatid, na mahulog yung bunga na yun. Pero hindi na. Nahulog na, pero bulog na. Amen.
Huwag mong hintayin, mga kapatid, ng opportunity ay naroon na. Iniwan ka na. Grab the opportunity. Hawakan mong matibay. Kaya ang title natin, The Choice is Yours. Amen. Ang pagpipili ay nasa iyo. Praise the Lord. Ayon po sa Matthew, or sa Hebreo chapter 11, verse 8, mga kapatid. Ito po ang ating talatang ating babasahin. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Si Abraham, siya, mga kapatid, ang tao na kung saan nakita niya na ang lupang pangako. Siya ang tao, mga kapatid, na binigyan ng pananaw ng Panginoon or vision, mga kapatid, na sa puso't isip niya yung lugar na ibibigay sa kanya ng Panginoon upang magiging mana, nakikita niya na. Naroon na sa kanyang isipan. Dahil sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya ay yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. So medyo mahirap ang trabaho nito. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, pipiliin ko ito sapagkat ang Diyos ay nangusap sa akin, kinakailangan kong sumunod. And verse 9, sa pananampalataya, siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako. Nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tulda na kasama ni Isaac at ni Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. So dala niya ang kanyang pamilya. Ayon po sa talatang ito, mga kapatid, sa mga naunang talata, ang sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka mula sa iyong bayan. Umalis ka mula sa lupang iyong sinilangan at pumaroon ka sa isang lugar na pagdadalhan ko sa iyo. So medyo mabigat na desisyon ito, mga kapatid, kay Abraham. Mantakin mo, nasanay siya, mga kapatid, sa lugar na yan. Kasama niya ang kanyang pamilya, kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay, kasama niya ang kanyang mga kaibigan, at siya'y paroroon sa isang lugar na hindi niya alam kung saan yun. Na ang may gawa sa verse 10, mga kapatid, sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Panginoon. So walang pag-aatubili, si Abraham ay sumunod sapagkat ang Diyos ang nagutos. Walang pag-aatubili, mga kapatid, na hindi na niya pinatigas ang kanyang puso. Wala nang mga alibay na ginawa si Abraham, Lord, hindi ko kaya yan. Pero dahil ang Diyos ang may tinig at may wika, susunod ako sa iyo, Panginoon. Amen. Pupuntahan ko ang lugar na yan na ikaw ang gumawa at ikaw ang nagtayo. Dahil sa pananampalataya. Sa choice ni Abraham yun. Amen. Mabigat na desisyon, mga kapatid, ang kanyang gagawin o ginawa. Tulad ni Abraham, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, tinawag mula sa mundo, pinarangalan sa katuwiran ng Diyos, nangako ng pamana, at naglalakbay sa landas ng buhay patungo sa layunin ng ating tungkulin. Tayo na ngayon ay mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagkikinig sa kanyang tinig, pagtitiwala sa kanyang salita, pagsunod sa kanyang mga tagubilin, paniniwalang ang kanyang mga pangako
ay walang alinlangan na totoo. Katulad ni Abraham, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, gayon din tayo. Wika ng banal na kasulatan, mga kapatid, manlalakbay lamang tayo sa mundong ito. Pansamantala lamang tayo sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Meron tayong lugar na kung saan ito'y ating inaasam na ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nagtayo, mga kapatid. At yan po ay inilagay ng Panginoon sa ating mga puso. Kaya kaibigan at kapatid, gawin mo yan. Work your own salvation. Maglingkod ka ng may katapatan sa ating Panginoon. Bagamat may mga pag-aalinlangan, ibigay mo ang pusong isip mo sa Diyos na nalikha ng langit at ng lupa. Kung ika'y magtatagumpay, ang wika ng banal na kasulatan, ika'y magiging anak ko, ika'y magiging tagapagmana ng mga bagay na ito. Wika ng banal na kasulatan. Tulad ni Abraham, ikaw at ako. Amen. Marami rito, mga kapatid, marahil kayo ay nakaranas na itakwil ng inyong mga mahal sa buhay dahil sa paglilingkod niyo sa Panginoon. Marahil kayo, mga kapatid, ay nakaranas na maisantabi ng inyong mga pamilya dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mayroon ako isang kaibigan, mga kapatid, amen, na siya po ay asawa ng pastor na yon. Amen, siya po ay asawa ng kaibigan kong pastor na naroon ngayon sa Canada. Nakaranas po ng, ika nga, pagtakwil ang babae ito. Kasama ko siya sa Roosevelt Church, mga kapatid. Amen. Nung time na yan, kami nagtuturo sa kanya ng Bible study. Nakikinig siya ng Word of God at na first love sa Panginoon. Tumangkilik siya sa tawag ng Diyos. Pinaglingkuran niya ang Panginoon ng tapat sa kanyang buhay. At humantong ang pagkakataon ito na ang kanyang pamilya, mga kapatid, dahil sa ginawa niya, hindi nagustuhan ng kanyang pamilya. Siya'y itinakwil. Ang gusto ng kanyang pamilya ay pauwi na siya sa Iloilo o sa Rojas, mga kapatid. Pero ang babaeng ito, nanindigan sa kanyang sarili. Amen. Ano mang gagawin niyo sa akin, maglilingkod ako sa Panginoon. Nasumpungan ko ang may likha sa buhay ko. Nasumpungan ko ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Paglilingkuran ko siya ng tapat sa buhay ko. Walang sino mang makapaghahadlang sa akin. Tabak man yan. Amen. Marami siyang mga salitang tinanggap buhat sa kanyang pamilya, mga kapatid. Pero may paninindigan, may pagpupursige, may paniniwala sa kanyang sarili. The choice is yours. Choice niya yun. Amen. Pinili niya ang Panginoon. Kaya mayroong isang awit. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen. No regret. No surrender. Nakapagsimula ka na. Nakagawa ka na ng mabuti sa paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag mong sayangin yan. Ituloy mo ang iyong paglalakbay tungo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. The choice is yours. God is calling you. And God wants you to participate in your life. The God of heaven wants you to involve with you if you come to Him with a humble heart. Ang mensahe ito, mga kapatid, ang Diyos ay tumatawag sa iyo. Ang Panginoon, gusto niya magiging parte ng buhay mo. Yes! Hallelujah! Ang Diyos ng langit, gusto niya na magiging involved siya sa buhay mo. Lumapit ka lang sa Panginoon nang may pagpapakumbaba at tatanggapin ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Na bukas pala. Kahit
Ang pangako at provisyon at proteksyon ng Diyos ay likas na ibibigay sa iyo. Praise the Lord. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ngunit, ang madalas nating nakakalimutan kung minsan ay ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang banal na presensya, kapatid. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Pangako ng Diyos, provisyon ng Panginoon, proteksyon niya ay nariyan sa iyo. Pero naman, sa buhay natin, huwag natin kalimutan, bigyan natin ang pagpapahalaga ang presensya ng ating Panginoon. Siya ay tagapangako, tagapagtanggol, tagapagbigay. Yan ang dapat nating hangarin. Ang kanyang banal na presensya dapat higit sa lahat. Hallelujah! Kaibigan at kapatid.